Ngayon lang na-stress ng ganito si Coach Erik Spoelstra. Napaka-intense na laban, wild game ng trash talk sa Trae Young. Hindi inasahan ng lahat ang nangyari sa ending, mga idol. Natanggal ang yabang ni Trae Young. So eto na mga idol, ang huling laban sa Eastern Conference bago magsimula ang NBA Playoffs. Battle for last playoff spot, Miami Heat versus Atlanta Hawks. Kahit home court advantage ng Atlanta, nakalamang pa rin ng Miami Heat. Nahihirapan sa first quarter ang home team dahil sa 9 points ni Andrew Wiggins at 8 naman mula kay Kelly Ware ang rookie. Well, buhat mode din kaagad si Trae Young steal at bumitaw ng napakalayong tres. Hindi na nakapag-contest pa si Tyler Hero. Kailangang bumawi sa ngayon ni Ice Trae dahil last game niya na-eject siya kontra Orlando Magic sa battle for 7th spot. Miami Heat up by 9, 33-24 end of first quarter. Ang hero sa Chicago na si Tyler Hero, mga idol, hindi pa kumakana so far, 2 points pa lang. Pero dito sa second frame, nakuha niya ang kanyang rhythm at pinalobo pa sa 17 points ang lamang ng visiting team, ang Miami Heat. Para sa Atlanta Hawks, kung sino pa yung hindi athletic, ay siya pa ang bumuhat para sa home team. Walang iba kundi si George Niang. Off the bench, mga idol, napaka-efficient, shooting 4 out of 5 sa field at may 11 points na. Naasahan siya hindi lang sa ilalim dahil may shooting din to, mga idol. Ang mananalo dito ay kakaharapin sa first round ang Cleveland Cavaliers, and remember na itong Atlanta Hawks tinalo ng 2 beses ang Cleveland sa regular season. Pero kailangan muna nilang matalo ang mighty team ni Coach Erik Spoelstra na so far dito sa second quarter, 4 sa 5 starting 5 ng Miami ay nakapagtala na ng double-digit scoring. Balanse ang stat sheet. Satisfied ang legendary coach at Heat President Pat Riley sa performance ng Miami Heat sa first half. Bench players ang bumuhat sa Atlanta Hawks dito sa second quarter. Caris LeVert with 12 points off the bench. Struggle sa Trae Young sa first half, 2 out of 11 shooting. That's 18% shooting percentage. Dahil yan sa depensa ni Bam Adebayo with 3 block shots and 2 steals. 62-53, 9-point lead for the Miami halftime. Third quarter, maganda pa ang simula ng Miami Heat. Andrew Wiggins driving layup. Pero napakamot, mga idol, ang film coach Erik Spoelstra matapos mag-run ang Atlanta Hawks 9-0 at naibaba sa 3 ang lamang ng Miami. 67-64 under 9 minutes ng third quarter. Napakabilis ng pangyayari. Timing naman ang pag-timeout ni Coach Erik Spoelstra dahil after that break, gumawa ng 6-0 run ng Miami Heat. It's a game of adjustment. Mas may edge itong sa Erik Spoelstra pagdating sa coaching. Miami Heat put pressure kay Caris LeVert, ang one of the hottest player ng Hawks sa first half. Defense is the key for Miami. Andyan ba naman si Andrew Wiggins at Davion Mitchell? Ipagsama mo pa ang twin tower nilang si Bam Adebayo at si Kelly Ware. Dahil nilockdown nga ng Miami sa paint ang Atlanta Hawks, sa labas halos nagbula karamihan ng kanilang naging puntos sa last 2 minutes. Shootout tuloy beyond the arc ang nangyari, mga idol. 3 straight threes ang binitawan ng Atlanta Hawks. Sumagot din si Kyle Anderson ng back-to-back tough shot to end the third quarter. 86-77, Miami up by 9. Fourth quarter, naging tactics ni Quinn Snyder para sa Miami Heat ay bumitaw ng mas maraming 3-point shot attempt dahil eto ang kahinaan ng Miami, ang kanilang 3-point defense. Trinash talk tuloy sila ni Trae Young after that 6-0 run. Isa pang 3 ang binitawan ni Dyson Daniels, babaan na lang sa 2 ang lamang ng Miami, 88-86. Nag-iisip na naman si Coach Po ng panibagong counter-attack. 6 na sunod na 3-pointers yan hanggang sa naitabla ni Terrence Mann ang talaan sa 88 in transition. And finally, for the first time sa game na to, nakalamang na ang Atlanta Hawks, 91-88. Abot kamay na ang comeback. And that's because of this man, Ice Trae. Momentum has totally shifted. At ang kaninang pa-relax lang na Heat President si Pat Riley, mga idol, na-stress dito sa fourth and final quarter. Down the stretch, nag-aahabol ang Miami Heat 98-92. Kumawala si Onyeka Okongwu, 25 points and counting. Napatimeout na naman si Coach Po at dito na nag-run ang visiting team. Daming bala na baon nitong si Coach Erik Spoelstra, hindi na uubusan. Tyler Hero, back-to-back field goals lamang ulit ang Miami Heat. Siya naman ang nang trash talk. 7-0 run, last 3 minutes, 99-98 Miami. It's a team effort for the visiting team. Andrew Wiggins 18 points na, mga idol, and Tyler Hero again, jump shot 103-100. Sagutan
nabutan lang last 2 minutes Dyson Daniels cutting dunk. Walang tapon na possession mga idol. Bam Adebayo almost turned over to beat the clock. Pero andon si Haywood Highsmith for the follow-up. May counter si Trae Young to cut the lead into 1. Walang timeout until the last 20 seconds mga idol ng fourth quarter. Pero hindi pa dapat mag-celebrate ang Miami Heat dahil may natitira pang oras. Trae Young for the tie. Last 1 second, 1:06 tabla. Chance to win the game. Andrew Wiggins take the shot pero hindi na ipasok mga idol overtime. Marami ng fans ang nagsiuwian dahil akala nila talo na ang Atlanta Hawks mga idol pero hindi pa pumapalag pa rin ang home team sa OT. Big shot after big shot, Davion Mitchell with the back-to-back 3-pointers mga idol to give the Miami Heat advantage. Ito yung magandang ending, walang drama na nangyari, talagang bakbakan kung bakbakan. Last 2 minutes nakapagtalapan ng wing 3-pointer si Trae Young pero after nyan nilockdown na siya ni Davion Mitchell. Siya naman ang nagyabang kay Ice Trae. And under 30 seconds left, Davion Mitchell with the dagger, panalo ang Miami Heat. May bagong daddy si Trae Young, si Davion Mitchell.